Ang baho na lang ka. Ano? Akin na lang to. Mm-mm. Gusto mo pala yan? Kala ko ayaw mo yan. Inubos ko na tuloy. Pero may mga lasa yung iba. May tubig yan ah. Eh, nasang putok. Nasang putok. Kainin mo, kagatin mo. May ganun siya, may parang... Isang putok. Ano ba? Dumidila ka ba ng putok? Tagasan ka ulit? As of now, sa Binangonan ako talaga nagsistay na. Pero Marikina, Antipolo, tapos province ko talaga ay Samar. Ikaw, tagasan ka? Sakit pala ng mata ko. Mag-join na... May balak ako ulit mag-join into pageants? Hindi. Mas gusto ko maging model kaysa mag-pageant. Tsaka, alam nyo, sa puso, ayan ha, hindi nga tagasan ka. Alam nyo kasi, ang hirap maging beauty queen. Ito, akala doon, kailangan meron ka. Initiative, kailangan matalino ka, kailangan may tsura ka. Mahal, nagwa-white-white yung paningin ko talaga. Wala lang yan. Nagmumuta ka lang kasi magtutubig yan eh. Kasi nung nagpa-pageant ako, sobrang dami kong ginagawa. Like, kailangan kong mag-gym, kailangan kong mag-diet, kailangan kong matulog sa tama, kailangan kong mag-aral ng maraming kaganapan about beauty, about government, about issues, about everything. Sobrang dami. LA! Totoo yan. Sobrang hindi lang puro ganda. So, i-deprive mo yung sarili mo sa maraming bagay, especially kapag sa cravings mo and stuff. So, before, I'm really into pageantry. Pero kasi na-realize ko na parang hindi. And then, kasi I joined pageantry nang nag-aaral ako. So madami akong ginagawa, dancer, performer ako sa school namin, may grupo ako sa labas, lumalaban kami. Sa school ko, babae yung sayaw ko, sa labas, hip-hop yung sayaw ko, tapos nag-aaral pa ako, tapos pinilit akong sumali sa pageantry. So, nilagay ko yung puso ko doon since ginusto ko naman na din. So, kailangan ko pa idagdag yung gym, kailangan ko pa aralin yung ganyan-ganyan. Ang dami kong kailangan gawin. Tapos dumating sa point na yung pressure talaga nandun. Lalo na yung mga lumalaban sa mga city nila or yung nagre-represent ng Philippines, if ever sa Miss Universe. Sobrang hirap nung ginagawa nila. Tapos eto, ang pinakapangit sa lahat, yung you did your best, you're so pretty, galing ng walk mo, blah, blah, lahat nagawa mo. And then here comes the Q&A. Kahit gaano ka katalino, once na mental block ka, isang isang question lang na hindi mo masagot ng maayos, bobo ka na. Bobo ka na sa paningin ng city mo, ng mga tao, or sa country mo. So, yun yung pinakamasakit sa lahat. Yung pagka ginawa mo yung best mo 100%, tapos talagang yung buong buhay mo ng specific bracket nung ginagawa mo ay nilaan mo doon. Tapos biglang imbes na ma-appreciate ka, parang i-judge ka pa na, "Hala, sabi ko na dapat hindi niyo nanalo, yung ganyan." Yun yung pinakamasakit na posibleng makakos ng sobrang sakit na trauma ng isang beauty queen. Ganon. Tsaka, ang ano kasi sa akin, parang hindi kasi talaga dun yung heart ko. Mas more on gusto kong, though, di ba sabi nila, if you win this, blah, 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 anong gagawin mo, di ba? Gusto daw nila maging voice and stuff like that. To be honest, most of the beauty queens, hindi naman sila masyado nagiging voice eh. Hindi sila nagiging voice kasi sometimes they cannot express what they truly feels kasi dapat kailangan maganda sila, kailangan representable sila sa lahat ng sa maraming area. Kailangan lahat ng actions and ano nila kailangan aligned sa kung ano yung dapat tingin sa kanila ng tao. Ako kasi more on gusto ko mag-influence in a way na it's either loud or quiet. Gusto ko nandun. So, medyo malayo yun. And then, siguro mas okay pa sa ramp modeling kasi walang pressure doon. Pressure lang no pag natumba ako, doon lang ako tatawanan ng tao. Gets nyo? 'Di ba? Yun lang naman yung ano doon eh. Wala nang ibang iaano sa yung tao. Tapos siguro pwede din sa pag-acting, ganyan.
Pero aside from that, gusto ko din kasi mag-hosting. So, once you become a beauty queen, tapos talagang maging remarkable ka sa mga tao, lahat naman yun pwede mong gawin. Pero still, kailangan mo pa rin maging, alam mo yun, tignan mo, Pia Wurtzbach, Catriona Gray, Shamsi Soap Soap, Venus Ra, sino pa? Ang parang humiwalay lang sa alignment nila, etong si Maxine Medina, di ba? Naging artista talaga. Tsaka si Kylie Versosa. San ka sa Mark at Balogan? Pero the rest, parang same ano lang, tahimik, alam mo yun, Kylie Jenner. Hindi. So, feeling ko hindi na talaga ako babalik sa ganun. Mm-mm. Tsaka ang hilig-hilig ko mag-wacky, ang hilig-hilig ko magpatawa. I mean, alam mo yun, parang syempre madaming taong, dapat hindi ka ganyan mag-ano, umasta kasi ano ka, kasi beauty queen ka and stuff, ganyan-ganyan. So, I just wanna be me. I don't wanna pretend, or I don't wanna cover up myself. I don't wanna hinder my happiness sa gusto lang makita ng mga tao, ganon. Yan. Baho ng langka, no? Mr. 6 Feet, ikaw, anong province mo sa Philippines? Hi CJ, hi Rachel. Mahal pa 500k nyo na po ako, please. Sana mag-drop naman kayo. Welcome to my live. 10 p.m. mag-e-end live na ako. Hi, Micah Talk. Micah to. Micah Talk, hi. Rachel, thank you. Welcome to my live again, mahal. Ay. Ano yun, user? Ba't makakatukin ng aking kalooban naman? Bawal yun. Huwag mo naman katukin. Pag kinatok mo yun, edi mawiwindang naman ako. 10 minutes to go. Ay, Micah Talk. Nasa Kumugela ka ba? Naglalag na ako. Ay, sayang. Bahonan lang ka lang ya. Sino yan? Kakatapos pa lang nasa Italy ka. Sayang. Man made of steel. Tatampo talaga ako sa'yo. Sayang na mahal. Pero alam mo, Micah, hindi yan masasayang pag nagpa-transfer ka sa akin. Ay, nako, ang hirap maghabol ng kota lang ya. Sobrang hirap. Pero naniniwala ako na makukuha natin yun. Since meron pa tayong 3 days. Kaso, ang hirap niyan, bukas busy na naman ako. Tapos, sa isang araw busy. Ay, sa Wednesday pala, hindi. Wednesday is rest day ko ata. O, rest day namin ng Wednesday. So, Wednesday meron tayong official PK. Siguro kay Patty ulit. Ano, tawag nito, Dahlia, thank you so much ha. Kasi ang tsaga-tsaga mo makipag-PK sa akin. Tsaka kay Des. Hala, mahal. Alam niyo ito, bibigyan ko lang kayo ng payo. Alam kong mahirap ang buhay ngayon. Sobrang hirap ng buhay ngayon. As in. Pero ano, sana ingatan natin yung mga sarili natin. Kasi, lalo na sa mga responsibilidad na hindi pa natin kayang panindigan. Lalo na kapag magkakaroon tayo ng baby. Eto, sana walang ma-offend sa inyo. Pero, ano lang to What time? Siguro 8 p.m. 8 p.m. Pero makikipag-PK pa rin naman ako kay Dahlia or kay Des ng anytime. So, ayun, kasi ang mangyayari, kapagka may mga, for example, humingi kayo sa mga tao tapos hindi kayo mapagbigyan, magiging madamot sila sa inyo. Or mangyayari kapagka may ibang taong tumulong sa inyo, binibigyan niyo ng responsibilidad yung ibang tao na dapat kayo yung nun.
kayo yung may responsibility sa gano'ng bagay. Though, life is hard talaga. Pero dapat sa panahon ngayon, kapagka papasok tayo sa isang bagay, dapat planado or gagawa tayo ng isang bagay, lalo na 'pag involve ang buhay, dapat planado 'yun. Mahirap yung sige-sige lang kasi mahihirapan din yung magiging anak niyo, mahihirapan din kayo, tsaka mahihirapan din yung mga taong lalapitan niyo na magbibigay din. Alam niyo ito, change topic aside dun sa sobrang inis talaga ako sa mga taong ungrateful, talaga, sobra. Alam niyo lagi akong nakakatagpo ng mga taong walang utang na loob, yung mga taong hindi marunong tumanaw ng mabuting gawain, gano'n. Yung parang yung mga taong nanghuhutot, gano'n. Ilang beses na ako naka-experience ng ganyan kahit pamilya. Alam niyo sino yung mga gano'n, sobrang hirap pagka gano'n na parang hindi ka na nga na-appreciate. Tumulong ka na, hindi ka na na-appreciate. Kahit friend mo yan, jowa yan, pamilya mo yan, kung sino man. 'Di ba ang hirap, ang or tumulong ka kung walang kwenta, yung mga gano'n. Hello? Ano ba yan, si Moshi lagi na lang nagigising palagi. Hindi, ayun nga, mahirap yung gano'n, yung lagi ka na lang parang walang kwenta sa paningin ng mga tao kahit na, alam mo yung kapag ka may kailangan sa'yo, ang bait. Tapos kapag ka nakuha na yung kailangan sa'yo, balik sa pagiging pangit yung ugali. 'Di ba? Ang hirap-hirap kaya nung gano'n, ang pangit. Parang lumyatong kapal ng mukha. Alam mo yun? Oo, actually. Sobrang hirap na gano'n. May napanood nga ako, sabi, paano maging madamot? Paano maging madamot? Magbigay ka ng magbigay. Tapos isang beses, pag hindi ka nagbigay, madamot ka na. I mean, hindi lang yun sa friends, ha. It could be your family, your boyfriend, your girlfriend, can be your cousin, can be your basta alam mo yun, sa lahat. Actually, number one yan na nag-a-apply sa madaming ganyan. Sa mga kaibigan tsaka pamilya. Yung lagi kang tumutulong, ganyan. O kaya sa mga breadwinner, may asawa na ako, wala pa akong asawa. Lalo na sa mga breadwinner, yung nagbibigay, ganyan. Tapos, kapag ka eventually hindi makakapagbigay, or for example, may hihingi kasi hindi mabibigay. In the first place, hindi naman pagdadamot kung wala talagang mabibigay. Hello? Baho naman nito. Lag? Lag pa rin? Hello? Okay. Hindi naman pagiging madamot ang hindi pagbigay ng ilang beses. Tsaka, kapag may nagbigay sa as in, sobrang nakakaurat. Nauurat talaga ako. Totoo yun. 'Di ba? Actually, kapagka hindi ka na nila magamit or hindi ka na beneficial sa kanila, sasabihin pangit ugali mo, nagbago ka na, gumanto ka na, gumanyan ka na. Alam mo yung parang, "Hoy, in the first place, hindi kita responsibilidad pero binibigyan kita tapos parang hindi lang kita mabigyan." Diyan na? Lapit mo. Hi, call me Pai. Wall pa 500k nyo na ako. Wow, congrats. 406. Mahal pa 500k nyo na ako, please. Magto 2 hours na din ako nakalive, 1 hour and 54 minutes. Bakit? Ayoko. Bakit? Hustle eh. Mahal, tiisin mo na muna yung kalandian mo. Magtrabaho na muna tayo ng marami. Wednesday